Nakatikim ka na ba ng hamog? Unang tinatawag na morning dew. Dahil siguradong magugulat ka na marami pala itong dalang benepisyo para sa kalusugan ng tao na maaaring hindi mo pa nga naririnig. Hello, what's up? Your best here. Marami bang mga halaman sa inyong bakuran at sa tuwing umaga ay makikita mong basa ang mga dahon nito? Kahit pa nga kagabi ay wala namang ulan. Dahil ang mga hamog na iyan ang ating pag-uusapan. Ang mga pangkalusugang gamit, kahalagahan at maaaring epekto sa iyo dahil baka sa isang patak lamang ng hamog na ito ang kailangan mo para sa mga nararamdaman mo. Malaki ang ginagampanan ng papel ng tubig sa ating buhay bilang inumin, pamawi ng uhaw, panglinis, pagluluto, at sa halos lahat ng gawain sa bahay. Subalit may isang klase o uri pa pala ng tubig na madalas na nating napupuna ay hindi lang natin pinapansin at binabaliwala nga lamang. Ito ay ang tubig buhat sa hamog o morning dew kung tawagin ng karamihan. Ang hamog ay ang tubig sa anyo ng mga maliliit na patak na namuo buhat sa kondensasyon ng tubig sa lupa at ng init ng paligid o water vapor. Nagsisimula sa moist hanggang sa maging ganap ng mga hamog o maaaring mga mumunting patak na makikita sa mga dahon, bubong at karaniwan ay sa mga damo. Malaki ang ginagampanan ng papel ng hamog sa ating mundo o kapaligiran. Kabilang na ang pagsisilbi nitong dilig na tubig sa mga halamang matagal nang hindi nabubuhusan ng ulan bunga ng tag-init. Pinatutubo rin ito ang mga munting butil, lalo na nga sa malawak na kagubatan. Nakatutulong din ito upang muling mapalamig ang mainit na temperatura sa gabi sa pagsisimula ng bagong umaga. Ayon sa pag-aaral, ang hamog ay mas malamig kaysa sa normal na tubig sapagkat nagtataglay ito ng up to 14 to 16 ppm na bilang ng oxygen at labis na mabisa para nga sa kalusugan natin. Ang hamog sa umaga ay mainam para sa mga tao na maraming pimples. Ang mataas na oxygen content nito ay mainam o mabisa upang mabawasan ang patuloy ngang pagdami ng pimples o pekas. Mainam din ito sa mayroong mga acne at mainam na spray sa ating balat o sa ating mukha. Kung kayo naman ay nakadarama ng sobrang pagod dahil sa maghapong kakatrabaho, ang pagkonsumo ng hamog o malinis na hamog sa umaga ay makatutulong upang ma-refresh at maibalik ang sigla ng katawan. Maaari mo ring ipahid sa ulo o sa sentido ang hamog upang mapawi ang pananakit nito bunga ng labis na pag-iisip. Kung namumula rin ang inyong mata o iritable, maaaring kumulekta ng hamog upang ipapatak dito. Subalit siguraduhin na ito ay malinis lamang. Mahusay rin ang mga hamog para sa sanggol, lalo na nga sa umaga, upang mapabilis na lumakas ang kailang mga buto at mapanatiling masigla ang katawan. Ngayon, maaring hindi mo na babaliwalain ang makikita mong hamog sa paligid at sa mga malalapad na dahon. Pwedeng pamatid uhaw at pwede rin palang pang-boost ng inyong hapong katawan. Sa inyong probinsya, ginagamit din ba ang mga hamog? Ngayon mo lang ba ito narinig? Kung oo ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaiba, subalit kapaki-pakinabang na kaalaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito.
Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Prutas na cherry. Gaano mo nga ba kakilala? Batid mo ba na sa tulong nito ay maaari mong maalis ang dinaramdam mong cellulitis? Hello, what's up? Your best here. Saan mo nga ba madalas makita ang prutas na cherry? Isang munting pulang prutas na masarap na kahit sa paningin pa lamang. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga benepisyo at bisa nitong tinataglay. Lalo na nga ang karugtong nitong tangkay. Halika at baka makatulong ito sa dinaranas mong karamdaman. Ang prutas na cherry ay kilala nga natin bilang prutas na pangdekorasyon. Madalas silang inilalagay sa mga cake, sa alak o inumin, at sa mga inihahandang dessert. Ito ay kumukumpleto nga sa magandang anyo ng mga pagkain. Ika nga, put the cherry on top. Subalit hanggang saan nga kaya ang nalalaman natin hinggil sa prutas na ito? Ang cherry ay isang prutas buhat sa halamang kapamilya ng prunus. Ang kilala nga nating prutas na cherry ay galing sa mga inaalagaang ligaw na cherry, sweet cherry at sour cherry o Prunus cerasus at Prunus avium. Ang salitang cherry rin ay tumutukoy sa puno ng cherry at sa bulaklak na cherry blossoms. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang prutas na cherry. Isang mumunti at mapupulang bilog na prutas kung ilalarawan. Subalit ito ay kadalasang makikita nga na laging mayroong tangkay at doon mo nga ito nararapat hawakan. Madalas i-garnish ang cherry sa mga sweet desserts, inumin at mga baked products. Dahil nakadaragdag nga ito ng sarap sa paningin. Ngunit hindi batid ng karamihan na maging ang tangkay nito na kadalasan nga'y itinatapon lamang ay higit palang masustansya. Ang tangkay ng cherry o cherry stems ay mainam na lunas sa mga dumaranas ng UTI o problema sa ating kidney. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkabuo ng bato sa bato o kidney stone. Sa tulong rin ng tangkay nito ay malilinis ang inyong tiyan laban sa mga masamang toxins. Pinalalakas din ito ang metabolismo at pinapanatiling normal ang daloy ng dugo. Kung kayo naman ay isa sa 80% ng mga kababaihan na dumaranas nga ng cellulitis o cellulites, ay eto na ang inyong solusyon. Maalis din ang sakit ng inyong tuhod, urayuma, gout at maging arthritis. At higit sa lahat, maaari kayong mapakalma gamit lamang ang tangkay ng cherry. Maaari mong kunin ang natitirang tangkay ng kinain mong cherry, patuyuin ito sa ilalim ng araw at saka lagain o pakuluan upang gawing tsaa. 5 kutsarang tangkay para sa 1 litrong tubig na pagpapakuluan na maaari mong ang inumin ng 2 beses sa isang araw. Kaya sa susunod na kakain ka ng cherry, huwag mo nang itapon ang tangkay nito. Dahil maliban sa prutas, ay higit pa pala itong epektibo. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV.
ay may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.